Pinuna ng ilang senador ang umano'y madalas na pagkansela ng mga Grab driver ng biyahe kahit na matagal nilang pinaghintay ang pasahero. Napag-alaman naman din sa pagdinig ng Senado na mga driver pala ang sumasagot sa mga discount ng mga PWD, estudyante at senior citizens, bagay na taliwas daw sa inaprobahang prangkisa ng Grab. Para sa ibang detalye, alamin natin yan, nasa frontline ng balita si Mean Los Baños. Mean, ano-ano pa ang mga tinalakay dyan? Ay, Ruth, magandang hapon sa iyo. Sinita nga ni Senator Raffy Tulfo ang pamunuan ng Grab sa pagdinig ng Senado ngayong araw tungkol sa kaliwat ka ng pagkansela umano ng mga driver nito sa biyahe ng mga pasahero. Marami raw natanggap na sumbong opisina ni Tulfo ng mga pasaherong paghihintayin ng matagal ng driver pero ang ending, ikakansela lang ang biyahe. Sagot naman ng Grab, may mga multa rin ang mga driver kung palagi silang magkakansela ng biyahe at posible pang masuspindi ang kanilang account at tuluyang maban. Isa pang sinita ng Senado ang tila pag-iwas daw ng mga Grab driver na po-make up ng mga persons with disability o PWD, estudyante at senior citizens na may 20% discount. Dito na lumabas, Ruth, na imbes sa mismong kumpanyang Grab ay sa mga driver pala nila kinakaltas ang naturang discount. Paliwanag ng Grab, isang memo ng 2018 mula sa LTFRB ang sinusunod nila, kung saan sinasabing ang mga driver ng PUV ang dapat sumagot ng diskwento. Kinontra naman ito ng LTFRB dahil taliwas daw ito sa prangkisang pinirmahan nila, kung saan dapat ang Transportation Network Company o TNC mismo ang dapat daw sumagot ng discount. Nagbabala pa ang ahensyang posibleng suspindihin ang prangkisa ng Grab kung sa driver pa rin nila ikakaltas ang discount. Tumalima naman ang Grab at sinabi makikipag-ugnayan sila sa LTFRB tungkol dito. Ruth? Mean, isa pang issue itong price surge, no? Kapag traffic o kaya yung maulan. Napag-usapan ba yan dyan? Kasi yung government regulators gusto rin niyang silipin eh. Napag-usapan niyan, Ruth, pero ang sinasabi kasi ng Grab, kailangan din talaga na magkaroon ng price surge kasi yung pagsundo pa lang daw ng driver doon sa mga pasahero, minsan inaabot ng 20 to 30 minutes kung tutusin, hindi sila bayad doon. Kaya ang sinasabi ng Grab, 80% ng kita mula sa price surge ay napupunta naman sa Grab drivers dahil na kung apektado yung pasahero, apektado rin naman sila dahil syempre kung matraffic ay gumagastos din sila sa gasolina. And then yung remaining 20%, that is to incentivize din yung mga drivers sa ganito mga pagkakataon na maulan, magpapasko at matraffic ang panahon. Bruce? Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.